Good morning po sa inyong lahat. Tingnan niyo yung mga katabi niyo sa kaliwa at sa kanan. Napakagaganda at napakagugwapo ng mga anak ng Diyos. Amen? Just give your best smile. Tandaan niyo, we are all connected. Lahat po tayo magkakapatiran sa Panginoon. So, isang dugo po ang umaagos sa bawat isa sa atin. Ang dugo ni Kristo. Amen? Kaya pag tinitingnan po natin ang isang-isa, we are connected. We are not disconnected. Kaya po tinawag tayong body of Christ. Saan kayo nakakita ng body na nakahiwala yung kamay, nakahiwala yung paa? Hindi po ganon. Kundi tayo po ay dugtong-dugtong, tayo po ay magkakasama. So magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kasama din po natin sa online. Alam nyo, magugulat kayo, ang dami po nating kasama sa online. Kaya lang yung iba naman, nag-online na lang, ayaw nang magpunta. So, paalala lang po, sabi ng Bible, do not forsake the coming together. So, minsan lang po sa isang linggo that we come together as a body. Kasi po, dahil body tayo, dugtong-dugtong, ang ngiti nyo lamang ay nakapagpapalakas na sa bawat isa sa atin. Di ba? At ang pakikipagkamay natin, when we come together, we are celebrating. Okay? Di ba, pag inanyayahan kayo sa party, ang bilis nyo, nagbibihis pa kayo ng maganda. Pag sa church, ganun din pa tayo kabilis. Alam mo, smorgasbord din po ang kinakain natin sa church. Kasi iba-iba po minsan ang nagmi-minister sa atin. So, the Spirit of God, from the Word of God, always makes His Word alive. Pag ito po ay pinapangaral sa pulpitong ganito. So, magandang umaga po, and I pray to the Lord that the Holy Spirit will be the one to minister to us through the Word of God. Alam nyo, kami po ay mensahero. Mensahero lang po ng salita ng Diyos. But it is really the Spirit of God that plants the seed, the Word, into your hearts. At kapag na-plant po yan, kaya nga, alam niyo ang pangako ng Diyos, I will never leave you, I will never forsake you. Tapos minsan may nagtanong sa akin, bakit parang ako iniwanan ng Diyos? Sabi ko, nagbabasa ka ba ng Biblia araw-araw? Hindi po, pag linggo lang ako nakikinig sa church. Sabi ko, alam mo ba, pag binuksan mo ang Bible, nagbasa ka, ang Diyos nakikipag-usap sa'yo. Okay? Kaya yung mga nag-iisa, nalulungkot, walang partner, or whatever, hindi po ang partner natin ang magpapasaya. O tanungin ko yung mga may partner, lagi ba kayong masaya? Sa partner nyo? Hoy, bakit walang sagot? Hoy, na-shock naman ako doon. Wala man lang na spontaneous, yes! Tingnan nyo nga ulit yung kapartner nyo, buhay ba yan? Amen. So alam nyo, minsan kailangan lang po tayong paalalahanan. Kaya dito po kaya every Sunday we come together, okay? At ang aking pong mensahe ngayong umaga is union with Christ. Kung tinanggap nyo si Kristo, hindi na siya umaalis dyan. Okay? Hindi na siya umaalis dyan. Yung iba, akala nila, ay, kailangan muna akong umawit, kailangan muna akong para dumating. Hindi po. Nung tinanggap nyo at nakipag-isa kayo kay Kristo, mula noong time na yon hanggang ngayon, kahit sa pakiramdam nyo, malayo siya sa inyo, hindi niya kayo iniwanan. Kasi pangako niya yon, I will never leave you, I will never forsake you. So para doon sa mga singles, meron kayo laging kasama. Meron kayong love life. Bakit parang mga walang love life ang mga tao dito? Amen. Di ba pagka in love ka, ganado ka palagi? Kapag in love ka, pati yung lakad mo ay may spring. Di ba? Parang kang may spring yung lakad ng mga in love. Mukha pa ba kayong in love? Alam nyo, hindi tao ang love na permanente natin. Si Lord lang. Kaya mawala man yung partner natin dito sa life natin, it's still okay. May kasama pa rin tayo. Na pinangako niya, I will never leave you, I will never forsake you. Now, when we accepted the Lord Jesus Christ, kahit kailan, kahit isang segundo ng buhay natin, hindi niya tayo iniwanan. Mula nung nakipag-isa kayo kay Kristo.
There are times akala natin parang iniwanan tayo ni Lord. Parang lahat na lang ng problema nangyari, small, medium, large, super large, extra large. So lahat na lang ng problema parang sinukluban tayo. Alam nyo, yun ang time, hindi tayo iniiwan. Kahit na tayo, hindi nag-church. Oh, wag mo naman sabihin, hindi na pala ako mag-church. No, because this is where we get our feeding. Pag Sunday po, diyan tayo kumakain sa Word of God. Hindi lang po yung pansarili nating pagbabasa. But we get the insights that God gives to the ministers para ma-minister ang Word of God sa bawat isa sa atin. Alam nyo, si Jesus, bago niya iniwanan ng disciples niya, nagbigay siya ng discourse. Nasa John po ito. Mahaba po yung discourse niya. If you read from John chapters 13 hanggang 17, ito po yung parang pamamaalam na ng Panginoon sa kanila. Sapagkat alam na niyang iiwanan na niya physically, but alam niyo ba, lahat ng tumanggap kay Kristo, magkamali man kayo, hindi siya umaalis. Di ba yung mga asawa natin, pag nagkamali tayo, hindi muna tayo uuwian? Di ba? Minsan, sasabihin, magpapalamig muna ako sa Baguio. 5 araw ako dun. Di ba? Dahil nainis. Pero ang Panginoon, magkamali man tayo, magkasala man tayo, lalo siyang nakaakap sa atin, hindi niya tayo pinapabayaan. So, ang end ng Old Covenant, nung namatay na si Kristo, dito nag-end yung Old Covenant, lahat ng batas, yung mga thou shalt not, puro tapos na ang batas. Kaya tayo mga born again, hindi na tayo nakapailalim sa 10 Commandments. Hindi na tayo nakapailalim sa mga batas. Now, anong sabihin, magiging lawbreaker tayo? Hindi po. Kapag nakipag-isa tayo kay Kristo, ang batas na iniwanan ay ang Holy Spirit iniwanan sa atin, at yan ay ang batas ng pag-ibig. It is the perfect love. Hindi po yung worldly love na alam lang natin. Yung may kilig, may kilabot, kaya pag wala ng kilabot, pag kasama na yung asawa, ay wala ng kilig, wala ng kilabot. Hahanap ulit ako kung saan ako mangingilabot. Natawa. Kaya papalit-palit ng partner, you will never find the perfect partner. At ang Panginoon lang ang pwede nating puntahan. Nung ako'y na-born again, I was only 30 years old. Now, I am 74 years old. Ngunit, sa ilang taon na ito, I can always say, kahit na ako ay minsan nagwawala-wala, minsan kung ano-anong pinaggagawa, ang Panginoon, faithful. Hindi niya ako ni isang segundong iniwanan yung mga taon na tinanggap ko siya. Pag tinanggap ko siya, pag nagkamali ako, hindi siya lalabas. O di ba, tayong mga tao, pag nagkamali asawa natin, saka na lang ako uwi, magpapalamig muna ako. Saan nagpalamig? Sa bar. Kasi aircon daw yung bar, doon nagpalamig. Hindi po ganun. Ang Panginoon is long-suffering. Ang pag-ibig niya sa atin, perfect. Tayo hindi perfect, pero siya, perfect. Kaya kapag nakipag-isa tayo sa Kanya, we can experience the perfect love from Him. From us, kahit hindi perfect, thank God, hindi niya tayo iniiwanan. So, kaya dito, kaya pinagbibilin ng mga apostles sa kanilang mga kasulatan, the Bible is the Word of God, na ito na po ang ministry ng Holy Spirit. Nung umalis na ang ating Panginoong Hesukristo, siya'y umakyat na sa langit, sabi niya, mag-antay muna kayo sa Jerusalem. Kaya yung mga alagad, hindi muna sila humayo, nagtipon-tipon sila, nag-antay sila, hanggat ang Holy Spirit ay ibinuhos sa kanila. Until they receive the power of the Holy Spirit. Kaya sino ang iniwanan sa atin ngayon ng Panginoong Hesukristo nang siya'y umakyat na sa langit? Sinong iniwanan niya sa atin ngayon sa church? The ministry of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga ng Holy Spirit po sa atin. Habang nagbabasa tayo, siyang nagtuturo ng Word of God sa ating mga puso. Binubuksan niya ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Binubuksan niya ang ating mga mata. Binubuksan niya ang ating mga tenga para makamit natin or matanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ang ating pong kaligtasan ay sinelyuhan ng dugo ni Kristo. Hindi dugo ng hayop. Dugo ng perfect man, perfect God. Perfect God, perfect man,
ang dugo niya ang nakapagligtas sa atin. Kaya walang ibang kaligtasan under heaven, kundi sa kaligtasan lang na binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo nang siya'y inalay niya ang kanyang buhay at ang kanyang dugo. Alam niyo ba, nung namatay si Jesus, lahat ng dugo niya lumabas. Isipin niyo lahat, ilang latay, ilang lahat ng sugat, lahat ng dugo niya lumabas. Okay? Kaya tayo na nakipag-isa kay Kristo, ang dugo niya ngayon ang tinanggap natin. So tayo ay tao lamang. Ngunit, ang dugo niya, ang buhay niya sa pamamagitan ng iniwanan sa ating Holy Spirit. So ang kasama natin ngayon ay ang Holy Spirit. Banal na Espiritu. Pag tinanggap natin ang banal na Espiritu, nagiging banal. Kasi tinanggap natin eh. So ang kabanalan natin, hindi sariling gawa natin. Ay, ganyan ako maglalakad para mukha akong banal. Diba? Ang isusot ko, puro long sleeves at takip ang sakong ko para mukha akong banal. Ang pagbanal po ay galing sa spirit man natin. Pinanganak lahat ng tao dito sa mundong ito ng may kasalanan. Kasi pinanganak tayo mula sa ating mga ninuno na laman at dugo. So that's why each one of us, nung nagkaroon na ng tamang kaisipan, ang kaligtasan ay dapat tatanggapin natin personally. Nabibigkasin nyo yung mga bibig nyo at maniwala kayo sa puso nyo na si Jesus Christ ay nagkatawang tao upang ialay niya ang katawan niya bilang kabayaran sa lahat ng ating kasalanan at sa magiging kasalanan pa natin. Isipin nyo. So when you understand kung ano yung born again, nilinis tayo ng dugo ni Kristo. So pag born again ako, kahit hindi ako mukhang banal, sa mata ng Diyos, banal ako sapagkat dugo ni Kristo ang nasa akin. Kaya meron akong supernatural life. Okay? That's why when I speak in the name of Jesus, may kapangyarihan. Pag nagpatong ako ng kamay sa may sakit, ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus, gumaling ka, hindi sa pangalan ko. At nasa ating lahat ang kapangyarihan na yan nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya kung meron kayong madatna na may sakit, kung saan, sa tabi ng kalye, o sa bus, or sa bahay ninyo, may kapangyarihan kayong magpatong ng kamay at sabihin niyong, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Ginagawa niyo ba yun? Yung iba, akala niyo pastor lang gumagawa yun? Hindi po. Lahat ng tumanggap kay Kristo, natanggap niyo ang kanyang buhay. Natanggap niyo ang kanyang pag-ibig. Natanggap niyo ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, pagka tayo'y nagpapatong ng kamay, hindi tayong nagpapagaling. Ang kamay lang natin ay daluyan kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy at yun ang hihipo dun sa may sakit. Hindi po tayo. Kaya pag gumaling siya, huwag mong sabihin, oh, may love offering yan ha, gumaling ka eh. Hindi po ganun. Dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Ito po ang gusto kong pag-usapan ngayong umaga. When I look at Christians today, kapag may problema, Pastor, si Bishop Willie, iisang katawan lang yan. O kagaya ngayon, nasa Lemery siya. Pwede bang siyang kunwari may problema kayo, kailangan sa kanya lang. Kaya nga marami tayong lahat. Alam niyo ba na kahit kayo, pwede kayong magpatong ng kamay at magpagaling? Sapagkat ang kamay nyo ay daluyan lang. Ang kasama nyo ay ang banal na Espiritu. Kaya pag nagsalita kayo ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu, bibigyan niyang kapangyarihan ang mga salitang yun. Pag sinabi niyong, be healed in the name of Jesus, gagaling yun. Bakit? Pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo ang dadaloy at hihipo doon sa may sakit. Kaya, importante po that we come to church. Why? Dito tayo nagre-recharge. Kayo ba ang cellphone nyo, pag-recharge nyo nung bago nyo binili, tapos na yon? Ilang beses kayo mag-recharge? Tanungin ko kayo. Sa isang araw. Ilang beses kayo mag-recharge ng cellphone nyo? Hindi nyo alam?
Ang iPhone, medyo matagal-tagal ang charge. Minsan ako, isang buong araw yan, tsaka lang pag nag-low bat lang, tsaka lang ako mag-charge ulit. So, nagre-recharge para magamit yan. Tayo, para maging kapaki-pakinabang, anong tawag sa atin? The body of Christ. Kaya, tingnan niyong mabuti mga katabi niyo, bahagi yan ng katawan. Okay? Bahagi yan ng katawan. Kaya hindi tayo nag-iisa. That's why when we have problems, we can say to one another, pwede mo ba akong ipag-pray? Pwede bang ipag-pray mo yung asawa ko? Pwede bang ipag-pray mo yung anak ko? So, hindi lang ikaw nagpe-pray, kundi marami kang sasabihin dito, the body of Christ comes together. Alam nyo ba, may kapangyarihan pag nagsama-sama? There is power in unity. Kasi hindi lang iisa eh. Pag iisa ka lang, pero pag marami, di ba, iba yung tinig pag marami. Kaya tinatawag natin yung mob, the mob rules. Di ba? Basta may mob na ganyan, mahirap pigilin. Di ba? Nung nag-people power, nakita nyo yon? Bakit hindi na napigilan ng mga military, ng mga tangke? Dahil sobrang dami ng papatayin nila. Hindi na nila kakayanin yon. Kaya, anong nangyari? So, kung ano yung pagnanasa ng marami, yun ang naganap. Nagkaroon tayo ng freedom from the martial law. Naalala nyo yun? Napalaya tayo? Mahirap ba yung martial law? Yung iba yata, hindi pa yata pinanganak nung... Yung mga medyo mga puti na mga buhok, kami po yun. Anong taon ba yung martial law? 70s, ano? 72. Wow, 70. Batang-bata. Ako noon, may anak na ako noon. So, may asawa na ako, may 3 anak na ako noon. Nung nag-martial law, namila ko maraming malalaking gatas kasi akala ko baka magsarado yung mga tindahan. Siyempre, wala ka pang alam. Means, unang-una lang yon. But, ano po ito? We regained our freedom. Nung naborn again tayo, lahat ng sumpa na natanggap ng ating ninuno na si Adan at si Eva, nung sila ay nagkasala sa Garden of Eden. Okay, kaya sila ay pinalayas. Dahil kung dun sila titira, hindi sila mamamatay eh. So hindi sila pwedeng nasa ganung kalagayan na. Kaya ang Diyos, pinalabas sila at ang Diyos meron ng nakalaang kaligtasan. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, magkakatawang tao para siya ang magbabayad. Tao ang nagkasala, tao din ang pwede lang magligtas. Ngunit tao na walang kasalanan. Wala kang mahanap noon. Kaya si Jesus Christ had to come down. Kaya siya'y nagkatawang tao. He came in the flesh. Pero siya pa rin ay anak pa rin ng Diyos. So we should understand these things sapagkat tayo po ay may spirit man sa loob, ito po ay galing sa hininga ng Diyos. Kaya meron tayong bahagi na we live forever and ever and ever. Ito mamamatay. Panglupa lang po ito. Okay? Kasi kung ang spirit man natin that we live forever, wala siyang katawan, lilipad-lipad lang siya dito, lulutang-lutang lang. Kinakailangan bigyan ng katawang panglupa. Kaya, wag mong sasabihin palagi, pag nagkasala tayo, sapagkat ako'y tao lamang. Alam niyo, pag nakipag-isa tayo kay Kristo, tao tayo, ngunit, may espiritu tayo ng Diyos na nakatira sa katawan na ito. Ang katawan na ito ay mamamatay kasi hindi panghabang buhay itong katawang panlupa. Amen? Praise the Lord. Kaya alam nyo, ako kasi marami nang napag-pray na nasa bingit ng kamatayan. Kadalasan yung mga kamag-anak o yung mga close family nila, ayaw nila akong umuuwi. So minsan, pag nandun ako sa ospital, minsan may isang beses na 2 araw akong nakabantay doon sa ospital, ayaw nila akong paalisin. Nung nalagutan lang ng hininga, at siya ako binigyan ng, sige, pwede na po kayo makauwi, marami pong salamat. Gusto nila kasama ako doon na nagpe-pray, ganun-ganun. So, maski yung namamatay, we were talking to him, at okay naman siya, handa na siya na, sabi ko, handa ka na bang umuwi? Handa ka na bang pumasok doon sa walang hanggan? Handa ka na ba sa buhay na ganap at kasiyasiya? Handa ka na ba? Kasi in pain na siya eh. Opo,
handa na po ako. Sobrang hirap po ang dinadaanan ng aking katawan. Sabi ko, may bago kang katawan dun sa langit. May bago, papalitan ng Diyos ito. At yan ay iiwanan kasi panlupa ito. At dahil panlupa ito ang nabubulok. Ngunit yung spirit man natin na nakipag-isa kay Kristo will remain forever and ever and ever and ever. Wala po yang katapusan. Nakasama tayo sa Diyos. Kaya when you understand this, pag namatay itong katawang panlupa, huwag kayong masyadong nagdadalamhati. They are in a better place. Alam nyo, ang katawang panlupang ito, kaya anong ginagawa natin dito? Inililibing. Kinikremate. Alam nyo, huwag na kayong mamroblema. Ang daming nagsasabi, Pastora, biblical ba yung ikikremate? Basta yan, babalik lang sa alikabok. Kung ano mang paraan para bumalik sa alikabok, huwag nyo nang intindihin yun kasi panlupa yan. Talagang babalik lang yan sa lupa. Galing sa lupa, babalik ka sa lupa. Okay? Ngunit, ang spirit man natin nakipag-isa kay Kristo, hindi yan mamamatay, lilipat ng tirahan. Nakasama na ang Diyos. Kaya ang kamatayan, pag naintindihan nyo, hindi kayo masyadong magdadalamhati. Meron lang pain of separation, temporary separation. Pero, alam nyo, ako, namatayan ako ng asawa. Sabi nila, bakit hindi ka mukhang byuda? Bakit? Ano ba itsura ng byuda? Malungkot. Sabi ko, alam nyo, hindi ako nalungkot kasi sinundo siya ni Lord. Sabi ko nga, Lord, ako din ha, ganun din ha. Ganun din ha, sinundo mo na, susunduin mo rin ako. So, mga ganun ba? Kasi sa akin, realidad. And I see it as my loved one being in the presence of God. So, iiyakan ba yon? Mas magandang kalagayan nila kaysa sa atin. Wala na yung mga problema na panlupa. Alam nyo, pag sa presensya tayo ng Diyos, minsan nararanasan lang natin ito pag ang glory of God nandun sa worship natin. Wala yun sa kalingkingan kapag nandun tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga habang tayo ay buhay, okay? Gawin lahat ng pinapagawa ni Lord sa atin. Para pagpikit ng mata, nakangiti, pag harap mo sa Lord, sabihin mo, Lord, I did what you called me to do. Lord, I ran my race. I finished my course. Lord, salamat po sa buhay na walang hanggan at kaharap ko na kayo. Amen? Huwag kayong nakaakap sa kabaong. Marami po akong napag-pray talaga, nakaakap sila sa kabaong sa asawa. Sabi ko, bakit nung buhay hindi mo inaakap? Sabi ko, nung nasa kabaong, inaakap mo, hindi na niya alam yan. You know, sometimes I can be very brutal, ngunit alam ko kasi ang sitwasyon nilang mag-asawa. Wala silang ginawa, kundi magmurahan ng magmurahan, magsinghalan ng magsinghalan. So, nung namatay, nakaakap sa kabaong, huwag mo akong iiwan. Praise the Lord. So, that's why, when we understand this, kaya sabi ng Bible, a time to be born and a time to die. Mula sa ating birthday ng kapanganakan, merong panahon na inilagak ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Iba-iba ang panahon na binigay ang Lord sa atin. Okay? Yung iba, they die young. Yung iba, they die middle age. Yung iba, they die very old. So, iba-iba. Kaya, kung alam natin ang Word of God, a time to be born and a time to die, so between your birth and your death, yung puwang na yon, yan ang buhay natin dito sa mundo, yun ang intindihin natin. Kasi sandali lang yan. At bakit may inilagak ang Lord na panahon sa bawat isa sa atin? Sa bawat isa sa atin, may assignment tayo sa planet Earth. May assignment tayo sa pamilya natin. May assignment tayo sa church natin. May assignment tayo maski sa kaaway natin, ipag-pray natin sila na maligtas sila. So may assignment. Kaya kayo'y buhay ngayong araw na ito, lahat kayong naririto at mga naka-online, kaya kayong lahat ay buhay, sapagkat meron kayong panahon na pinanganak at meron na rin tayong nakatakdang date. Alam nyo, when you understand this, hindi nyo lalaro-laruin na lang ang buhay natin. Okay. Ako, hindi ko alam ang date ko. Si Pastor Cesar died 70. Ako, 74 na ngayon. Magpo 4 years na po sa March 30 ang anniversary niya. 4 years na, ang bilis. Sabi ko, parang kahapon lamang, Kuya Eddie. Diba? But, yung panahon na ibinigay ng Lord sa bawat isa sa atin,
What will you do with it? Alam nyo, pati yung mga cares natin sa mundong ito, yung bangayan yung mag-asawa, tigilan na yan, sandali lang ang buhay nyo, magmahalan na lang. Hello? Huwag niyong gugulin sa pag-aaway. Nakaka-high blood lang yan. At saka, pati yung mga anak natin, apektado pag naririnig kayo. That's why when they get married, they will just do the same thing that they saw in your lives. Hello? Parang hindi kayo masasayang yung araw na ito. Walang, hallelujah! But you know, when you understand what life is all about, wala na kayong andaming hinanakit sa puso. Lord, bakit ganun? Bakit kinuha mo na kagad? Bakit ganun ba? Wala na. Ako gugugulin ko na lang ang buhay ko, doing what God called me to do. And I'm happy. Sabi sa akin, bakit di ka mukhang nabiyuda? Bakit ano bang mukha ng nabiyuda? Mag-iiba-iba yung mukha ko, kung may asawa ko, walang asawa. Ang buhay ko, hindi depende sa may asawa, walang asawa, kaya yung mga single, relax. Relax. Sabi ng iba, wala na po ako sa kalendaryo. Kalendaryo lang yan eh. Hello. Kaya, alam nyo, when you accepted the Lord Jesus Christ into our hearts, meron siyang plano sa atin, meron siyang assignment sa atin pang mundo. At meron na rin siyang nakahandang lugar para sa atin pag natapos natin ang assignment natin. Di ba? Pag nag-pass tayo ng assignment, ginigrade ng ating professor yung assignment natin. Pag hindi ka nag-pass ng assignment, kumusta ang grade mo? Maapektuhan? Tayong lahat po, kaya nga ang sabi ng Bible, a time to be born, sa Ecclesiastes, a time to be born, so may birthday tayong lahat. At alam nyo ba, mula sa birthday natin, nandoon na rin yung death date natin. Sa Panginoon, alam na rin niya yung sandali lang na panlupa nating buhay. It's a very short time. Okay? Kaya wag nyo nang, yung iba kasi, pagka nag-25 na ako, magsiserve na ako kay Lord. Pag nag-30 na ako, magsiserve na ako kay Lord. Sigurado ba kayong aabot pa kayo sa time na yon? Hindi natin lahat alam. That's why Jesus gave us the free eternal life, salvation. If you accept what He did on the cross by faith, we are saved. So, tayong lahat na tumanggap kay Kristo Jesus, tayo ay ligtas. Iba ang patutunguhan natin pag natapos yung earthly life. Sa mga mag-asawa, magmahalan hanggat nasa earth. Yung iba, pag nandun na sa kabaong at ililibig na, ang lalakas umiyak. Nung buhay yan, puro mura inaabot sa'yo. Kung kailan nakapikit at hindi na makarinig. Tsaka ka nagsasabing, mahal kita, wag mo akong iiwan. Di ba? Hindi na niya maririnig. Wala na ang kanyang espiritu doon sa kabaong. Kaya yung iba, ang dami pang sinasabi sa kabaong, nahihiya lang ako magsabi, hindi na nila kayo naririnig, nandun na sila. Kung saan man ang destination nila, up or down, wala na sila sa planet Earth. So habang tayo ay nasa katawang panlupa, mahalin nyo ang pamilya nyo, mahalin nyo yung asawa nyo, huwag nyo palitan dahil kumulubot lang ng konti. Hello? Alam nyo, bawat kulubot ng asawa nyo, tingnan nyo mga pagtitiis nila yan sa inyo. Hello? Kaya bawat kulubot, dapat, bibigyan kitang magkano bawat kulubot kasi akong naging sanhi niyang kulubot na yan. Di ba? You know, sa mga asawa, sandali lang ang buhay niyo dito. Huwag niyong gugulin sa lahat na lang. Lahat na lang, iniintindi, lahat na lang kinaiinisan. Lahat na lang. Huwag. When we receive the love of God, God loved us while we were yet sinners. Nung tayo'y makasalanan pa, si Jesus namatay na para sa atin. Hindi siya nag-antay magpakabait tayo. Sapagkat alam niya, pinanganak tayo sa lamang panlupa, so lahat ng mga fleshly deeds, gagawin itong katawan na ito. Kaya napakahalaga ng pag-ibig na nagpapatawad. Ang pag-ibig ng Diyos nagpapatawad. Ang mga taong hindi nagpapatawad, wala silang pag-ibig ng Diyos. Bakit tayo mga Christians nakakapagpatawad? Sapagkat natanggap natin ang kapatawaran dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kayo mga singles dito, may umiibig sa inyo, may partner tayo, si Jesus.
Sabi nila sa akin, hindi ka nalulungkot na byuda ka? No. Nag-enjoy siya doon, tapos ako maglulungkot-lungkot dito. Sabi ko, no. I can enjoy life habang nasa earth. Mas mahirap nga lang yung buhay dito, but the grace of God is there. Alam nyo, anuman sitwasyon natin ngayon, pag alam nyong may assignment ang Lord sa atin, masaya tayo. Kasi habang may assignment, hindi pa tayo pwedeng kunin. Hello? O kaya yung mga walang assignment, pagganap na ng assignment, baka biglang di ba? Sabihin na, wala naman pala itong ginagawa dito save naman na niya, kunin ko na kaya. Di ba? Wala naman pala silbi sa lupa Anyway, ligtas na pauwiin ko na kaya. Hello? Yung iba niyan, sasali na sa ministry. Pupunta na yung mga pastora dito. Sabihin, sasali na po ako. Huwag tayong sasali dahil sa takot. Sasali tayo dahil sa pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos. At kapag may pag-ibig tayong tinanggap, anuman kalagayan natin, may pera, walang pera, mahirap, madali, ang pag-ibig ng Diyos completes us. Para sa akin, kompleto ako sa pag-ibig ng Diyos. Maraming nagsasabi sa akin, mag-aasawa ka pa ba? Sabi ko, para saan? Para magdusa ulit? Hindi na. Para mag-adjust ulit? Hindi na. Sabi ko, malapit ng tumunog ang trumpeta. I'll just remain single and just be happy with the love of God. Amen? Para sa mga singles, huwag niyong isipin na pag natagpuan niyo ang Prince Charming, yun, liligaya kayo. Mali. Kailangan kayo ay maligaya sa relasyon niyo sa Diyos. At bibigyan din niya kayo ng isang kapartner na maligaya din sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kung kayo maligaya sa paglilingkod ng Diyos, huwag kayong oo doon sa hindi naman born again dahil pogi, mayaman, panlupa lang yan lahat. Hello. Huwag magkakamali. Meron kaming kaibigan, tumandang dalaga. At may nagkamaling lumigaw, sinagot ka agad, di pinatagal. Nagdusa. Because may edad na sila Sabi ko, alam mo, pag may edad, mas mahirap ang adjustment. Di ba? Para bang puno yan Pag tumigas na, mahirap nang baliin yung mga sanga. Kaya ang mga nagbobonsai habang bata-bata pa, lalagyan na ng alambre, kung saan nila ipoporma, gano'n. Hindi na mapoporma pag matanda na. Kahit mag-ayuno pa kayo ng 1 month, kayo maunang mamamatay. Hello. So let's be very practical because the Word of God is so complete. Kompleto po dito kaya nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nung umakyat si Jesus sa langit, iniwanan niya sa atin ang Holy Spirit. So kahit kailan hindi tayo nag-iisa. Ano man ang nararanasan nyo, hindi tayo nag-iisa. At kapag hindi kayo nag-iisa, alam nyo, may confidence kayo. Kasi kahit anong mangyari, may kasama kayo. Di ba? So, tandaan nyo, ang binigay sa atin ay ang Holy Spirit. Nung nakipag-isa tayo kay Kristo, ibinigay sa ating lahat. So, hindi tayo nag-iisa ngayon because the Spirit of God, the Holy Spirit, is residing, dwelling in our spirit man. So, may kasama po tayo. Bakit yung iba mukhang walang kasama? Malungkot ang mga mukha at may nagtanong sa akin, siguro mga 3 months after namatay si Pastor Cesar, Pastora, bakit hindi po kayo umiiyak? Bakit di kayo nalulungkot? Sabi ko, alam po kung saan siya Saan siya nagpunta? Iiyakan ko ba yun? Mas maganda nga kinilalagyan niya kaysa sa akin. Bakit ako iiyak? Dapat siya nga iiyak dun para sa akin. But, sabi ko, alam nyo, tapos na yung assignment niya sa earth. Kapag tayo namatay dito, ibig sabihin, tapos. Okay? Kaya huwag niyong akapin ang mga panglupang mga bagay-bagay na parang hindi niyo na iiwanan. Oy, akin yan, huwag niyong gagalawin niya, akin yan, akin yan. Alam niyo, pag namatay kayo, magugulat kayo. Ako na-shock. Nung namatay si Pastor Cesar, inayos ko lahat ng mga damit, kinahon-kahon, dami, grabe. Sabi nila, yayaman ka pag binenta mo yan. Hindi, gusto ko pamigay. Sabi ko, para may makinabang, kasi matitino pa, magaganda pa. So sabi ko nga, nung buhay yan, ako hindi ko ginagalaw kasi maayos siya Pag ako nag-ayos, magulo pa sa kanya. Para sa kanya, magulo pa. Kaya siya lang nag-aayos kasi pag sabi niya, pag ikaw nag-ayos, hindi pa daw ayos. So,
Maaga pa sa pag-aasawa namin, nag-usap na kami. Sabi ko, kasi tinignan niya yung aparador ko, oh, in Jesus' name. Shock na shock siya. Kaya, walang pakialaman sa gamit. Di ba? So, lahat po tayo ganyan. In our life, may kanya-kanya tayong mga ugali, kaugalian. Now, it's important for us to understand na minsan yung mga kaugalian natin na yan ay tinatawag nating weaknesses. Ngunit ako ayokong tawaging weaknesses. Ano lang yan? Yung mga carnal nature natin, yung mga panlupang mga ugali natin. But remember, tayo nakipag-isa kay Kristo, we became born again, so under the new covenant na tayo. Hindi tayo under ng 10 commandments, batas yun. Under tayo sa new covenant, the covenant of love, the covenant that is saved by the blood of Jesus. Okay? So, si Jesus ang ating Savior. Walang ibang Savior, walang ibang namatay sa krus, kundi ang naging perfect man siya at perfect God. Kasi kailangan perfect man ang maging offering para sa atin eh. At kailangan din Diyos. So, pareho siya. So, kaya, naintindihan nyo bakit kailangan magkatawang lupa si Jesus? To save man. So, dinanas niya lahat yon para sa kaligtasan natin lahat. So, tandaan natin. Ngunit, nung paalis na si Jesus, naalala nyo ba anong bilin niya sa mga apostles niya? Mag-antay muna kayo sa Jerusalem. Huwag muna kayong hahayo. Mag-antay kayo sa Jerusalem hanggang sa ibuhos ko ang banal na Espiritu sa bawat isa sa inyo. So nakita natin doon on the day of Pentecost. Diba? The day of Pentecost, nandun lahat sila. Kasi natatakot silang lahat dahil patay na si Jesus. So lahat ng mga Kristiyano noon, hinahunting din ng mga Roman soldiers. So sila ay nagtipon-tipon at ang Holy Spirit ay ibinuhos sa kanila. And they became, at pagbuhos ng banal na Espiritu sa kanila, nagkaroon sila ng lakas ng loob na ipangaral si Hesu Kristo. Okay? Kaya nga tayo din po, pag na-born again tayo sa church, you talk to the leaders. Kung kailan may time na meron silang parang sessions or lessons about the Holy Spirit, pagkatapos noon ay magbabaptism ng Holy Spirit. Hanggat tayo ay maging puspos sa banal na Espiritu. At dahil natanggap natin ang banal na Espiritu, bibigyan tayo ng kaloob ng iba't ibang wika. So yung mga naririnig nyong nagtatangs dito sa mga bago, huwag kayong matakot, hindi po kulto ito. Okay? Kasi yung iba matatakot, naku, kulto yata, bakit sambaraman, o di ba? So nagugulat sila, but dahil ang Espiritu natin, nung pinanganak tayo sa lupa ay patay. Tandaan nyo yan, lahat ng pinapanganak, kahit sanggol pa lang yan, pinanganak na yan sa kasalanan. O nakita niyo yung mga anak nyo, nung natuto pang magsalita, nagkakasala na sila. Tinuruan nyo ba silang magkasala? Hindi, nasa puso na ng tao yun na hindi born again. Kaya pag nagkaroon na sila ng isip, mahalaga, kaya nga may Sunday school din tayo sa mga bata, mahalaga din na natututunan ng mga bata na tanggapin ang Panginoong Hesu Kristo. Walang ibang kaligtasan, kundi sa pangalan ni Jesus. Dahil siya lamang ang ibinigay na magkatawang tao, ngunit siya din ay Diyos, ngunit nagkatawang tao para iligtas ang tao. Kasi kailangan magbayad ng ating kasalanan ay tao rin, ngunit walang kasalanan. Imposibleng makahanap ng taong walang kasalanan. Lahat ng pinanganak mula kay Adan at kay Eva ay pinanganak na sa kasalanan. Okay? Dahil yung nature ng kanilang magulang ang natanggap na nung bata. Kaya kinakailangan ang bata, may Sunday school din, natututo din sila ng Biblia, at may time din silang patanggapin. You know, very basic po ang lesson ko ngayon. Kasi maraming hindi naintindihan ito eh. Labas-pasok sa church, labas-pasok sa church. Akala nila, religion din. It's not a religion. When you come here, merong mga magpe-pray sa inyo, at patatanggapin kayo sa Panginoon Jesucristo na pananampalatayaan ninyo, paniniwalaan nyo ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ng kabayaran ng ating kasalanan. So, ini-explain po yung lahat.
Kaya maganda rin yung ladies group natin, tsaka yung men's group natin. So, na-explain nila doon sa mga sumasali doon. Para malinaw po, hindi po the Life Giver Church Worldwide, hindi po ito sekta. Hindi po ito reliyon. Kundi, it is a community of believers na may mga spiritual leaders tayo na nagtuturo sa atin ng Word of God. Very basic po yan. Ito ang spiritual family ninyo. Every Sunday is a time where we worship corporately. Alam nyo, iba ang corporate worship kaysa mag-worship kayong isa-isa sa bahay. Because the body of Christ comes together to exalt the Lord Jesus Christ as our Lord, as our Savior. Siya lang ang Diyos na nagkatawang tao para mabayaran niya ang kasalanan ng tao. Kinakailangan kasi Diyos at tao ang magliligtas lang sa atin eh. Hindi pwedeng Diyos lang. Kaya kinailangan siyang magkatawang tao para mailigtas din niya ang ating mga human dito sa earth. Maliwanag po ba? Kaya kayo na tinanggap nyo na ang Panginoong Hesukristo, sinishare nyo ba? Sinishare nyo ba sa mga anak nyo, sa mga kapatid nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo? Sinishare nyo ba? Alam ba nilang born again kayo o tinatago mo? Ay, ang tahimik. Parang, alam nyo, lalo na sa atin, ang ating bansa, pero mabuti nga, open na nga ngayon. Nung kami po ay na-born again noong 1980, naku, lahat. Kasi yung mga kamag-anak nating mga Katoliko yan, unang-unang kami pag may pagtitipon, pag may mga reunion sa pamilya, lalo na sa side ni Pastor Cesar, kulang na lang, ganyanin kami, magpapasok kami. But, we just kept loving them, smiling at them, sharing the love of God, makinig sila o hindi makinig. Sabi na, anong nangyari sa inyo? Na born again po kami. Anong born again yan? Burn again yan. Sabi ko, hindi po. Nasa Biblia po lahat yan. Eh, sino bang gumawa ng Biblia? Tao din, di ba? Ngunit, tao na ang Holy Spirit ang nag-reveal sa kanila. So, mahalaga po sa atin ang coming to church every Sunday. I would like to encourage all of you. Ang Sunday, hindi magja-jack and poy kayong mag-asawa. Magcha-church ba tayo o hindi? O jack and poy. Hindi po. It is part of our spiritual life. This is where we hear the Word of God. And faith comes by hearing, and by hearing, and by hearing, and by hearing, by the Word of God. Faith does not come by praying for it. Lord, bigyan niyo akong faith. Lord, bigyan niyo akong faith. Lord, palakasin niyo ang aking faith. Faith can only come by hearing, and by hearing, and by hearing, and by hearing. Di kayo pwede magsabing, Lord, bigyan niyo akong faith. It will only come when you understand the Word of God. It will only come when you understand what being born again is. Marami pong nagsisimba, hindi nila alam kung ano yung born again. So, yung mga men, in-encourage ko kayo, sumali kayo sa men's group pag ina-announce nila kung kailan. Yung mga women, mas madali eh. Kasi ang mga babae, basically religious ang babae, di ba? Kaya pagdating sa panalangin, sasabihin ng lalaki, pagkakain sila, O ma, magdasal ka na. O ma, pagdasal yung anak natin may sakit. O ma, puro si ma. Eh, nasaan na si pa? Kasi ang feeling kasi natin, ang religious lang, babae. Pang babae ang religious. Hindi panlalaki, hindi po. Kayo ang head. Kayo ang magtuturo sa asawa nyo. Kayo magtuturo sa mga anak nyo. Anong ituturo nyo? Let's drink to that. Alam nyo, maikli na lamang ang panahon. I will not go into lessons today. Ngunit gusto ko magka-heart-to-heart talk sa bawat isa sa inyo. Maikli na lang ang time natin. If you look at the world, what's happening in the world? Alam nyo, noong 1980s, pinag-aaralan lang po namin yung mga end times. At ako'y talagang manghang-mangha sa Bible. Na, nandiyan pala sa Bible lahat yan. Nandiyan pala sa Bible yan. Habang tinuturo sa amin. Pero ngayon, lahat ng inaral namin, sabi ko, eto na, this is it. Nandiyan na lahat ng mga senyales. Nakikita nyo na ang mundo, nagigirian na lahat ang mundo. At huwag kayong mag-alala.
tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo dadaan sa tribulation. Kung may nanakot sa inyo at nagsabing dadaan ka sa tribulation, kailangan gawin mo yan, kailangan, hindi na po tayo napapailalim sa kailangan. Ang batas po natin ngayon, batas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi batas ng tao. Of course, pag may pag-ibig tayo ng Diyos, susunod tayo sa batas ng land. Ngunit, hindi kung ano yung dikta ng tao sa atin. Hello? Ngayon, kung hindi kayo nagsisimba, paano nyong malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano nyong mauunawaan ang Bible? Pag nagbasa ba kayo ng Bible, naintindihan nyo lahat? Sino ditong nakaintindi lahat sa Bible? From the book of Genesis to the book of Revelation. Ako hanggang ngayon, marami pa akong question mark. Kasi may mga sa book of Revelation, may mga hindi pa nagaganap. Pero nakikita mo na lahat ng simptomas, nakikita mo ng lahat dun papunta. It was never so close. Noong 1980s, lagi ako excited sa pag may nagtuturo ng rapture. Nandoon ako kagad, present ako kagad. But now, it is nearer than you think. Kaya, ine-encourage ko po lahat ng nakikinig na online. Okay lang po mag-online kayo dahil yung iba na sobrang layo nyo dito sa amin, at least naririnig nyo yung Word of God. Pero sa mga lugar nyo, mag-join pa rin kayo ng physical church. Kasi nasa physical pa po tayo, tandaan nyo. Okay? Nasa physical pa tayo. So we still need a physical church. Wala pong mali sa online. Lalo na, may mga times na hindi tayo pwede, so at least nakikinig tayo ng Word of God. Malalayo. Lalo na yung mga life giver churches natin all over the world na rin. All over the world na, tsaka sa iba-ibang probinsya. Okay lang makinig sila sa atin sa main church. Para hindi sila nalalayo sa mga tinuturo sa main church. So, time is very short. Ayoko kayong takutin. Ngunit ang unang-una nating, ano man tawag doon? Ang unang-una nating pananagutan ay ang asawa natin. Sunod ang mga anak natin. Are you doing your part? Are you an example to your children that you come to church na mag-asawa? Alam nyo, minsan hindi mo na kailangan magsimba kayo, tapos di kayo nakikitang nagsisimba. Pero pag nakikita nila kayo, rain or shine, nagsisimba. Rain or shine. Ako po, nung malilit ang mga anak ko madali, hatak-hatak namin sila, Children's Church! Nung nag-teenager na, maraming may Saturday class, may Sunday, ano ba yun, ewan ko kung ano yung mga sa training sa mga eskwelahan. So, hindi na sila obra. But, pag naitanim na ang Word of God sa kanila, hanggang sa tumanda sila, naroroon yun. Pero kung wala kayong naitatanim at wala silang example nakikita sa inyong mag-asawa, alam nyo, the best teacher is our life, not our bibig. Okay din lang minsan magsalita tayo, pero mas iba ang nakikita nila. Okay? Yung panganay ko kasi nakita niya. Ang papa niya nung hindi born again. Gabi-gabi, spirit-filled, uuwi. Spirit-filled, umuwi ang gabi-gabi. So alam nung panganay ko. Ang kotse nga niya, turuan eh. Pag garahing ganon, pass out na siya. So ako, bubuksan ko lang yung mga bintana. O, bahala kang lamukin dyan. Good night. Ako'y matutulog na. Alam, kakargahin ko hindi ko naman mabuhat-buhat ang bigat-bigat, pass out. Eksakto lang. Sabi ko, ano ba yung night rider ba yung kotse mo? Eksakto. Pagpasok na pagpasok. Sabi ko, ano na? Baka kababa ka, puro ungol na lang. Tapos maya-maya, pag nakapasok na sa kwarto, pag nahimismasan niya, nando sa banyo, akap-akap mo naman si Bilabed. Yung inodoro ang Bilabed niya. Alam nyo, ang life natin is an example for our children to see. Our life is a teacher to them. Lalo na sa mga kalalakihan. Kasi parang mas macho pag ginugulpi mo yung asawa mo, macho yun, ha? Hindi po, matching yun. Okay? Hindi siya marunong magtiis sa asawa niya. Kahit anong bungangera yan, halikan mo yan, tingnan mo, mawawala yung pagkabungangera. O, di ba? Bakit maingay? Kasi walang pag-ibig na nararamdaman. Hello? How about our children? Bakit mga nagwawala?
Because they don't see love between the father and the mother. But if they see love between the mother and the father, they will be rooted in the family. Hindi sila insecure. Naalala ko, may pamangkin ako. Tita, pag-pray niyo po si mama at si papa, bakit? Lagi po silang nag-aaway, baka maghiwalay. Kanino po ako sasama? Naku, sabi ko, kita mo, bata pa lang na may problema na, hindi na niya alam kung saan sasama. Ay, sabi ko, sige, kausapin natin at saka pag-pray natin. Na born again, maayos din yung pamilya. Alam nyo, pag hindi tayo born again, religion lang, hindi tayo tatagal. Hindi tayo tatagal. Nasa end times na po tayo. Let's not play church. Let's come to church as long as possible pag Sunday. Sa mag-asawa, kayong example nyo sa mga anak bago kayo magyaya sa mga anak. Makita muna nila kayong coming every Sunday, kayong mag-asawa. O, tapos kumain lang kayo sa karinderya sa labas. O, pag-uwi nyo, sabihin sa mga anak, kumain kami sa labas. Diba? They will see the example with the mother and the father. Alam nyo, hindi kailangan marami tayong bungangang turo. But they look, they see. Okay? One thing na mahalaga sa atin, ang susunod na generation natin will only copy what they've seen in us. Pag nakitang labing kayong mag-asawa, ang mga anak nyo magiging labing din. Pag wala silang nakita kundi puro boxing na lang at kung ano-anong lumilipad lahat sa bahay kung ano-ano, magiging ganun din ang dadalhin nila sa susunod na generation. So tayo pong mga born again, it is time that we bring our Christianity at home. Hindi lang po pang church ito. Pampamilya pa, pang sports pa. Buhay natin yan eh. It will never separate from us. Kaya ang buhay natin, hindi iba pagdating sa church, iba pagdating sa labas. It's the same. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Alam niyo ba, nung na-born again kayo, ibinuhos ng banal na Espiritu ang pag-ibig sa puso natin. Kaya hindi niyo ba napansin, napatawad niyo yung mga gumawa ng masama sa inyo? Kung hindi binuhos ng Holy Spirit ang pag-ibig, hindi natin mapapatawad yun. Makita pa lang natin, kumukulo na yung dugo nyo. Kung ngayon, Kristiyano na kayo, kumukulo pa rin dugo nyo. Ask the Holy Spirit to help you out. Hello. Alam nyo, mas masarap ang sumusunod sa Espiritu Santo because that's where our joy comes from. And that's where our transformation comes from. Hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit ang salita ng Diyos na tatanim sa puso, umuugat sa puso. At kapag umugat na yan, sasanga na yan, lalabas na yan sa ating kilos, lalabas na yan sa ating mga salita, lalabas na yan sa ating mga puso na mamahalin mo kahit yung naninira sa'yo. Mamahalin mo kahit yung chinichismis ka. Mamahalin mo yung umaaway sa'yo. Bakit? Natanggap natin ang Espiritu ni Kristo. At anong Espiritu ni Kristo? Ang pag-ibig niya ay nagpapatawad. Ang pag-ibig niya ang nangingibabaw sa lahat ng ating ginagawa. That's why, ang pagiging born again po natin, we receive the Spirit of Christ. At ang Holy Spirit, natanggap din natin. At anong promise ng Holy Spirit? I will never, yung word na never po doon ay infinity. Kahit magkamali ako, hindi ako iiwanan. Kaya nga kahit pag nagkamali ako, I will feel it in my heart, Lord, sorry. Lord, sorry. Dumulas yung bibig ko, napamura ako kasi nagdadrive ako minsan eh. Minsan gigit-giting ka ng mga tricycle, ng mga ano. Ako, nagbubukas talaga ng bintana eh. Sabi noon ako, huwag kang gagawa ng ganyan ah. Bubukas ka ng bintana. Sabi ko, sorry Lord, lumabas si karnal. Diba? Kasi nandito pa rin tayo sa katawang panlupa na marunong pa rin magalit. Tapos, kagano na lang ako. God loves you. Tapos sasara ko ng bintana, alis na ako. Minsan, kumakawala pa rin tayo sa katawan na ito, panlupa eh. But, the Holy Spirit will always allow the love of God na mangibabaw. Kaya, alam nyo, ang pagiging born again, hindi po ito religion. You receive the Spirit of God in your life. So ngayon, ang buhay natin, ang buhay ng Holy Spirit nasa atin. Magkamali man tayo, hindi niya tayo i-condemn.
Papaalala lang niya sa atin. At i-affirm niya, nagkamali ka, pero mahal pa rin kita. At dahil sa ganyang laging turing niya sa atin, natututo tayong magpatawad. Natututo tayong ang pag-ibig ng Diyos ang iiral maski sa asawa mo. Di ba? Minsan buwisit na buwisit tayo sa asawa natin. Makalayas na nga muna dito. Oh, yung mga lalaki. Makipag-inuman na nga. Oh, sinong natalo? Ikaw. Ikaw ang leader eh. Sabi mo sa asawa mo, sumpong mo lang yun, honey. Halika, kain tayo sa labas. Halika, mag-burger muna tayo. Diba? Pag inaaway kayo, huwag niyong awayin. I-blow out niyo. Alam niyo, ang pag-ibig ng Diyos, pag pumasok na sa atin, kahit anong buwisit niyo sa asawa niyo, ang pag-ibig pa rin iiral. Nandyan pa rin ang Holy Spirit ang magtuturo sa bawat isa sa atin. It is time na ang church ang maging example, hindi tayo religious church. Kundi we are church, a spirit-filled church, filled with the Holy Spirit. At ano yung fruit ng Holy Spirit? Love, peace, joy, o lahat yun. Bunga ng Espiritu Santo. Kaya sinong natanggap natin? Sinong natanggap nyo? Hala? Sinong natanggap nyo? Pag tinanggap nyo si Jesus, ang Holy Spirit ay i-regenerate yung ating, bibigyan tayo ng panibagong espiritu, espiritu ng Diyos. Kaya pag na-born again ka, may bago kang espiritu. Hindi yung luma mong espiritu na remodel lang. You receive the Spirit of God in your heart. Ang espiritu ng Diyos na yan, alam nyo, ang pag-ibig niya, totoong pag-ibig. Ang unang-una, ang unang-unang lesson po namin nung na-born again kami, kaming mag-asawa, ang dinil muna ng Lord. Okay? Kasi sa tagal ng panahon, si Pastor Cesar, ano po yan? Weightlifter. Gabi-gabi yan. Kasi yung boss nilang tagabili ng yung boss nila kasi nasa opisina lang, bago yung mga ahente, mag-remit ng mga pera, nagluluto na siya ng pulutan. Nakahanda na lahat ng mga, nakapalamig na lahat ng mga cases ng siyang naglibre. At papasara yung gate, walang pwedeng umuwi. Minsan, mag-aarkila pa yan ng mga agogo dancer. May mga nag-entertain pa mga umiinom. So, yun po ang naging set-up. Kaya nung na-born again si Pastor Cesar, sabi ko, umalis ka na sa demonyong kumpanya na yan. Sabi ko, hindi tayo magugutom. Hindi tayo pababayaan ni Lord. So, dun po kami nagsimulang manindigan. And that is where we saw how the Spirit of God could change. Si Pastor Cesar po, hindi uubra yan ng isang araw, walang ininom. Sobrang lakas uminom yan. Kita mo, minsan 4 lang sila, 4 na case nilang nakapatong-patong. Ibig sabihin, tigis ang case sila. Lumalakad pa sila. Sabi ko, grabe talaga. But, that is how the Spirit of God will work in your lives. Kayong mag-asawa ang unang-una. Ngayon, kung ikaw ay single lang ngayon, nanay lang nag-a-attend o tatay lang nag-a-attend, alam nyo, pag-pray nyo ng pag-pray ang asawa nyo. Habang natutulog yan, lay hands nyo, pag-pray. Isang araw, sasama yan sa'yo. Huwag nyo kulitin. O kaya minsan sabihin mo, sumama ka na lang para tapos nun, tuloy na tayong SM. O, di ba? Wala siyang magawa. Baka sabihin niya, sa SM na lang tayo magkita. Ay, hindi. Sabihin mo, kailangan sumama ka sa akin. Kundi, walang SM. Di ba? So, it is time. Alam nyo, maikli na lamang po ang If you look at the world, nakita nyo, maya-maya magising tayo. Diba? Magugulat tayo. Binenta na pala tayo nung administrasyon dati. Kaya ang lalakas ng loob na doon magpapaparada sila. Feeling nila kanila na tayo. At magulat kayo, may mga ibang mga probinsya, na sila. Nakaporma na sila doon, mag-take over. Hallelujah! Kaya pagpe-pray po natin ang ating bansa sapagkat tayo pa rin ay maglalagana pa rin ng gospel. Okay? Ang papel po ng church, hindi lang ang pamilya natin, madala natin sa Panginoon, kundi ang Pilipinas ay ipag-pray po natin sapagkat ang mga opisyalis natin, hindi naman lahat, madaling mabili. Pinagbili na pala tayo. Binoboto pa natin. Ano ba yan? No?
Sabi ko, ang talino naman ng Pinoy Kaya kailangan po natin ang Espiritu ng Diyos ang kumilos sa ating bansa, sa mundo, but lahat ng kaguluhan nasa Biblia na Alam mo, kung nag-aaral kayo ng Bible prophecies, nandyan na po lahat. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Kasi iba, saka na lang, malayo pa ng pagdating ni Lord, magugulat kayo. It's nearer than you think. Kaya ayusin na po natin ang ating mga anak, mga pamilya, kung ano man ang mangyari, mamatay man tayo sa laman, we are there with the Lord. Kaya nga no fear Sabi ko nga no fear. Siguraduhin lang natin, mga anak natin, tumanggap din kay Kristo. Magkahiwa-hiwalay man tayo, but one day, we will see them in heaven. Ngunit sa langit, wala na po diyang Akala kasi ng iba, pagkakit natin sa langit, yan pa rin ang asawa nyo. Yan pa rin ang mga anak nyo. Hindi. Kaya dito na kayo magmahalan. Okay? Mga mag-asawa, panlupang asawa lang po tayo. Magmahalan para pag namatay. Ako, nung namatay asawa ko, sabi ng mga anak ko, Ma, bakit di ka umiyak? Umiyak ka. Hindi nga ako naiiyak Umiyak ka. Hindi ako naiiyak kasi nakita ko sinundo siya ni Lord doon sa vision kong gano'n. Nakita ko siya sinundo ni Lord. Bakit ako iiyak? Sabi ko lang kay Lord, Lord, ako din ganun din, susunduin mo rin ako Personal personal na. Nakita ko kaya napatulala ako Tapos nire-revive pa siya, sumilip na ako doon sa plastic curtain. Sabi ko, Dok, tama na po. Mami, ano pa? Kasi 20 minutes kami to revive. Sabi, hindi ko naman alam yung mga ganung patakaran nila. Ano pa lang ako? Sabi niya, wala pang 10 minutes. Sabi niya, I still have another 10 minutes. Huwag na po, wala na po siya dyan. Siguro sabi, gusto nang mamatay ang asawa nito. Ayaw nang ipa-revive. Sabi ko, wala na po siya dyan. Parang nagulat siya sa akin. Wala na po siya dyan. Okay na po sa akin. Totoo po. Sige, paprepara ko na, palinis ko na. So, yun, Hindi man ako umiyak kasi nakita ko sinundo. Iiyak ka ba pag alam mo sinundo ni Lord? Hindi ako napaiyak Kaya nung tinawagan ko yung mga anak ko, Ma, bakit kayo hindi umiyak? Sabi ko, sinundo nga ni Lord. Sabi ko sa inyo iiyak ba ako kung suminundo ng demonyo? Iiyak ako. So I'm just sharing with you things that are important today. Ngayon kayo magmahalan. Minsan nakikita ko, nagpo-funeral service tayo, di ba? Yung asawa, nakaakap sa kabang, huwag mo iwan. Nung buhay, walang ginawa, kundi murahin yung asawa. Sabi ko, hindi ka na maririnig. Sabi ko, nandun na siya kay Lord. Tumanggap na naman kay Lord yung asawa mo Nandun na kay Lord, hindi ka na maririnig. So, alam nyo, when you know these things, hindi na tayo ganun hindi naman overacting yon. Emotions kasi natin yun Emotions. Kaya nga hindi ako naging emotional because maligaya na siya doon. Sabi ko, maligaya na siya doon. Ang ating asikasuhin ngayon, ang buhay natin ngayon sa lupa. Unang-una niyong papel sa asawa niyo. Ikalawa, sa mga anak niyo. Okay? So siguruhin ninyo ng asawa niyo at mga anak niyo, kilala si Lord. At naiintindihan ang salvation. Walang iba, hindi sa relihiyon yan, kundi sa pangalan lang ng Panginoong Hesukristo. It is time for the family to come back to that original plan of God. Lalo na ngayon, ang hirap-hirap ng pag-isahin ng pamilya. Napakadaming distractions. Okay? At pakiusap ko sa mga lalaki. Alam nyo, kaming mga babae, hindi kami mapaghanap. Pag naramdaman lang namin ang pagmamahal, kahit wala yung mga things, it will make up for it with your love and affection. Hello? Kaya kami high blood, kasi hindi nyo kami pinapansin, kulang kami sa pansin. Mga men of God, kinakausap ko po kayo. Hindi lang papel nyong dalhin nyo sila sa church. Kung hindi, ang church dalhin nyo sa bahay. Bago kayo kumain, nagpapasalamat. Pag may problema, tawagin niyo yung mga anak, halik kayo, panalangin natin. Wala kayong pang tuition kahit anong gawin ko, na-lay off ako Siyempre, maraming nalilay off kayo. O kaya, nakalahati na lang yung sweldo ko. So, tawagin niyo yung mga anak, makitang pinapanalangin yung bawat problema. Alam niyo, it will change. Unang-unang papel talaga yan sa lalaki. Pag ang lalaki, mahal ang asawa, ang mga anak makikita yon. And it will make them stable.
Kasi alam nyo, pag nag-aaway na ang mag-asawa, unang-unang takot ang mga bata. Maghihiwalay ito, maghihiwalay ito, maghihiwalay ito. Silang unang-unang apektado. Huwag na huwag kayong nagsisigawan, nagmumurahan sa harapan ng inyong mga anak. Magkulong kayo sa kwarto kung may kailangan kayong pag-usapan. Panahon na para ma-revive ang bawat pamilya. Ang unang-unang revival sa mga lalaki. Hindi sinabi ng Bible, wives, love your husbands. Ang sabi, husbands, love your wives. So, unang papel, nasa last days tayo, kaya ito po ang sharing ko. Ako, pag nag-preach ako, pang practical something that we can do in our everyday lives. Mahalaga po yan. Alam nyo, pag ang lalaki, mahalin nyo lang ang, kasi when you plant love, aani ka ng pag-ibig. Bakit ang inaanay mo ngayon? Bagsik at bangis at inis ng asawa. Anong tinanim mo? Mura. Alam nyo, pag ako, sabi ko nung bago kami kasal, kasi ang mga parents ko never nagmumura Sabi ko, lumaki ako sa bahay na walang nagmumura. Ang pag sinabihan kaming gago nung panahon na yun, mura na yun sa amin. So, sinabi ko kay Pastor Cesar, wag na wag mo akong mumurahin kasi pag minura mo ako, magbabalot na ako. Because it means wala ka respeto sa akin, mababa ang tingin mo sa akin at mumura-murahin mo lang ako. Di ba? Hindi mo naman ako pinulot lang sa kalsada. Ginanon ko talaga nung time na napuno ako. Kasi siyempre laging lasing Pag lasing, siyempre wala sa tamang isip. But it is important. Tayo ang unang-unang mensahero ng gospel sa pamilya. Hello. Bakit ayaw magsimba ng mga anak? Wala naman nakitang pagbabago sa inyo Bakit sila sasama? Pero pag may nakita sila, pagbabago sa tatay, sa nanay, they will start to think, mukhang tama itong pinupuntahan ni nanay at si tatay at hindi na sila nagbabangayan At saka pinagpe-pray na nila tayo. Bago kumain, nagpe-pray na tayo. Pag may problema yung mga anak, pinagpe-pray na isa't isa. Ang iba ang hihip ng hangin. Siyempre, maninibago, but that is where it will start. You don't start by your sermons. You start by your actions. Ang mga anak, pag ang tatay, mahal ang nanay, secured sila. Pero pag nakita ang tatay, minumura-mura ang nanay, insecure sila, baka isang araw iwanan sila ng tatay. Kaya ang pamilya mas stable pag ang lalaki ang nangunguna. Kasi mas ang mga anak natin, mas dun sila maniniwala. Kaya mga lalaki, mga pogi, mga mababait na mga tatay, mga padre de pamilya. Alam nyo, sabihin mo, hindi ako marunong magmahali. Sabi ng Bible, the love of Christ has been shed abroad in your hearts by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nung tinanggap nyo si Kristo, tinanim na niya sa puso ng bawat lalaki ang pag-ibig ng Diyos. Sa amin din mga babae, tinanim niya. So anong natanggap natin? Anong tinanim sa atin? Pag-ibig ng Diyos. At ano ang pag-ibig ng Diyos? Unconditional love. Agape love. The highest form of love. Mamahalin kita kahit mali ka. Mamahalin kita kahit di mo ako pinapansin. Mamahalin kita kahit anong gawin mo. Bakit kita mamahalin? Kasi natanggap ko ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko pag-ibig ang nagmamahal sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos na natanggap ko ang nagbibigay sa akin ng pag-ibig na mamahalin kita. Murahin mo man ako, hindi ako sasagot ng mura din. Pag minura kayo ng mga babae, kasi mga babae mahadera din no? Mahadera din itong mga babae, makulit din minsan Kaya minsan yung mga lalaking tahimik lang, mabubuisit talaga bibigupasin na lang Yung iba, silent movies hindi na magsasalita, boom! But, lahat po tayo na na-born again, pilitin po natin dalhin sa church ang ating mga anak. Bakit? Hindi natin maituturo ang Word of God sa kanila lahat Mas magandang iba ang nagtuturo at makinig sila. Mas iba ang, di ba? Mas iba ang nasa church because this is the church where God planted you. Alam nyo ba, pag kayo ay itinanim, doon kayo magmamature, doon kayo lalago, doon kayo mamumunga.
Hindi po pwede tayong church hoppers. Hindi tayo tipaklong. Ito ang tahanan ng Diyos kung saan tayo itinanim. At dahil itinanim tayo, meron tayong papel na gagampanan. Hindi ang papel nyo, mag-init lang ng mga silya na yan. Nandito kayo, matuto ng Word of God, matutong magmahalan sa isa't isa, kamayan. You know, when you're here, you just feel the love of God. So kakamayin nyo, hindi nyo sisling, ay, ayokong kamayin to, nakachinelas lang siya, ay, ayokong kamayin to. No, the love of God is the one that will pull us all together. And when you receive the love of God, iuuwi mo yan sa tahanan. Dating wala kayong, para kayong may loudspeaker sa bahay, malolobat na yung mga speakers nyo. Ang mga anak nyo, hindi na kayo maririnig magmumurahan. Ako, one thing, hindi ako lumaki sa pamilyang nagmurahan eh. Sa amin, pag sinabihang gago, mura na yun sa amin eh. So, unang-unang sinabi ko kay Pastor Cesar, pag minura mo ako, uuwi na ako. Kasi sa kanila, expression lang yung mura eh. Di ba, kasama lang ng mga sentences. Sabi ko, hindi ko kayang mumurahin mo ako, kahit mali ako. Pag minura mo ako, uuwi na ako. So, yun ang usapan namin nung bagong kasal kami. Kasi sabi ko, nakita mo naman sa bahay, kahit anong galit namin sa isa ni word na gago, hindi namin nilalabas. That's our family culture. Okay? Kaya ako, nakikita ko yung mga friends ko, yung mga kumare-kumpare ko, minsan pag nag-away sila, mga PI. Sabi ko, alam mo ba yung minumura nyo, nanay nyo. Walang kinalaman yung nanay nyo, tapos pag nag-away kayo, yung nanay nyo mapupuno ng mura. PI, lahat ng PI, lahat ng sentence may PI. See, it's time that the house of God, okay, will bring the Word of God and the love of God into their homes. At ang bawat tahanan ay magiging ilawan sa bawat barangay kung saan kayo nakatira. Panahon na, maikli na lang po ang time natin. Huwag na kayong mag-pray kung kailangan kayong mag-share o hindi. Wala na pong panahon. Maikli na lamang. Isang sigalutan lang. Pero may pangako sa atin ng Diyos. I will never leave you. I will never forsake you. So kahit anong hirap ng buhay na dadaanan natin, it will not become easier. Huwag niyong isipin may solusyon pa. Wala na. The world is geared towards destruction. Magsi-self-destruct ng world. Kaya nga kailangan iaangat tayo ng Lord. Bibigyan tayo ng new heavens and new earth. At kayong tumanggap kay Kristo, kasama tayong lahat doon. Kaya huwag kayong natatakot sa mga naririnig niyong mga sigalot. Hindi tayo niligtas ng Diyos para dumanas ng puro kahirapan. Tayo iniligtas upang mabigyan tayo ng bagong buhay. Kaya tayo mga Kristiyano ang magme-make ng difference dito sa end times. We will be the lights in this dark world. Kaya maski sa tahanan ninyo, mga tatay, kayong magsisimula. Alam nyo, ang babae, reactor lang. Kaming mga babae, reactionary eh. Pag pinuspos nyo kami ng pag-ibig, ang lalabas sa akin, pag-ibig lang eh. Pinuspos mo ako ng galit, lalabas din sa akin galit. Kaya murahin nyo asawa nyo, mumurahin din kayo. Kala nyo kung mo babae ha, hindi kayo mumurahin. Mas grabe pa, murahin nyo ang isa, mumurahin ka ng 10. Kasi ang babae, multiplier yan eh. Di ba? Bigyan mo ng pera. Pag uwi mo, may ibang putahe na sa bahay. O, di ba? Multiply. Diba? Bigyan nyo ng one night honeymoon. O, maya-maya, may batang lalabas na. Ang babae, pinoproduce lang niya ang naitatanim sa kanya. Kaya kung hindi magandang lumalabas sa babae, huwag nyo siyang sisihin. Humarap kayo sa salaming mga lalaki at sabihin mong anong ginawa mo sa asawa mo. Anong tinanim mo. Kasi kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kung hindi nyo gusto ang ani ngayon, palitan nyo ang mga binhi ninyo. Binhi ng pag-ibig, binhi ng generosity. Alam, huwag nyong tipirin. Nung nanliligaw kayo, hindi nyo tinipid eh. Kahit ipangutang nyo nga lang, ma-date nyo lang sa magandang restaurant eh. Diba? At ang ating mga anak, tandaan natin ngayon, ang focus natin ngayon, why do we come to church? Para tayong lahat as a church will become strong,
And we will do our final work in the body of Christ para sa mundong ito. Tayo ang mag-share ng gospel. Anong ma-share mo nang hindi mo naranasan? Lagi ang ma-share mo lang pag na-born again ka, testimony. Kaming mag-asawa, wala pa kaming maraming alam na Word of God. Ang testimony lang namin, binago kami ni Lord. At alam ng mga barkada namin yun. So, it's time. Mga tatay, kausapin ko muna mga tatay, pati sa online, mga tatay, hoy, gising! Kaya ka ginawang tatay, kaya ka ginawang lalaki ng Diyos, meron kang papel, i-lead ang asawa mo at mga anak mo. Kasi bakit ang babae ngayon ang nagli-lead? Natulog si lalaki. Kaya ang panawagan ko, hoy, gising. Kaya bakit strong ang mga babae ngayon? Napilitan maging strong kasi yung mga lalaki absent. Alam nyo, ang babae mabilis magkudeta. Pag umalis kayo sa trono nyo, upo ka agad dyan, siya na kaagad mangunguna. Umalis kayo sa trono nyo eh. Get back to your throne. Get back on being the leader of the family. Alam nyo ba, pag harap nyo sa Lord, tatanungin kayo ng Lord tungkol sa asawa nyo at mga anak nyo. Hindi ang babae ang tatanungin ni Lord. Oh, it's quiet at this church today. Alam nyo, ako, gusto ko good news ito. Because I would like all of us, ano man ang mangyaring kaguluhan, the Spirit of God will be with us. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangako niya sa atin, pahirap man ang mundong ito, it's bound to happen. Prophesied na po yan eh. Hindi nabubuti ang mundo. Kasi magse-self-destruct yan. Ang ending niyan, susunugin ang planet Earth. Para lahat ng traces of sin will be burned up. Susunugin at bababa ang new heavens and new earth. Amen? Huwag kayong nalulungkot. Yung sinabi ko, susunugin. Hindi tayo kasamang susunugin kapag nakapag-isa tayo kay Kristo. That's why you should share the gospel to your children. Ano man mangyari sa mundong ito, lahat kayo sama-samang nandoon. At pagdating doon, hindi na tayo pami-pamilya. It is one big family of God. Kay mga single, relax lang. Si Lord na lang lahat ang sweetheart natin doon. Amen? Hindi na natin kailangan ng lalaki para tayo ay mapaligaya. Parang ang lungkot ng message ko ngayon. Dapat masaya tayo. Hallelujah. Bakit? Alam nyo, kung titingnan nyo ang world news, saan tayo patungo? Distraction ng mundo. Walang ibang pupuntahan ito. Sa mga missiles na ginagawa nila ngayon, pati ang mga army natin ngayon, mga AI na, hindi na totoong mga tao. Pinapanood lang natin sa mga movies, sa mga sci-fi movies. Totoo nang mangyayari. Alungkot. Ito po ang katotohanan that we are in today. Kaya yung mga problema natin na walang budget, walang pamalengke, walang pang-grocery, si nanay, ganyan, si tayo. Huwag nyo nang pinag-iintindihan, sandali lang yan, dadaan lang lahat yan. Tandaan nyo, nung nakipag-isa kayo kay Kristo, the leader of the family, ang tatay, kung present pa ang tatay, kung wala na ang tatay, kagaya ko, ako na lang magli-leader. Pero kung nandyan si tatay ang mananalangin. Bago kayo matulog, sabihin mo sa mga, kayo dali, anong mga problema? Panalangin natin, anong mga problema? Tapos sabihin mo, kulang tayo ng budget. Mga anak, mag-agree tayo na ang Lord gagawa ng paraan, napapasok ang blessings sa buhay natin. Ganyan, pag may problema, wag magmukmok. Tawagin ang asawa, tawagin ang mga anak. When the family prays, there is power in unity. At para alam din ng mga anak nyo ang katotohanan na kinakapos-kapos. Para sabihin mo, tumulong kayong manalangin para makamtan natin ang pinangako ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Doon pa rin tayo sa pinangako ng Diyos, hindi sa problema. Ang mga problems are temporary, but the Word of God will remain forever. Hanggang sa langit, ang pag-uusapan pa rin natin, Word of God.
Amen? So, huwag kayong nawawala ng pag-asa. The world will get darker. Hindi ako nagpa-prophesy ng doom and gloom, but this is reality. Saan pa papunta ang mundo? Approve na yung same-sex marriage. Di ba? Tama ba ako? Kaya ang dami mo ko nang nakikita sa mall, wala nang kahiya-hiya. Sabi ko, Sodom and Gomorrah na talaga tayo. Hindi na nila kinahihiya, parang pinagmamalaki pa nila. Bakit? Ang mundong ito, wala nang ina-acknowledge na kasalanan. If it feels good, do it. Kaya yung mga nag-aasawa, hindi na feels good yung asawa nila, divorce, palit na naman. That's not how God designed us. Okay? So, yung mga nando sa problemang mga pangalawang asawa na, there is forgiveness. God forgave you and start a new life na mag-ayos na kayo sa present spouse ninyo. Huwag nang magpalit-palit ng spouse. Amen. So, malaki po ba ang papel natin sa pamilya, sa ating community, sa ating bansa, sa mundo? Malaki ba ang papel ng Christians ngayon? Ito lang ang gusto kong imensahe ngayon. Maraming mga Kristiyano palaro-laro pa eh. Kala nila malayo pa ang pagbalik ni Jesus Christ. It's sooner than you think. Sa mga high technology, pabilisan na. Kasi sabi, pag ang gospel na preach na to all the corners of the world, ngayon, ang dali nang ma-preach ng gospel. Lahat na may signal, napipreach na yung gospel. Sabi, pag na-preach na, narinig na ng buong mundo ang gospel, then the end will come. Madali na, kasi ngayon, naka-satellite na tayo lahat-lahat. Okay, ito nga ang ating online. Umaabot pa sa ibang bansa eh. Hello? So nakikifellowship pa tayo sa ibang mga kapatiran ng Life Giver sa iba-ibang lugar. Dati, mahirap yon. Ngayon, everything is possible. Meron lang kayo nito. Alam nyo, huwag niyong gamitin sa kung ano-ano. Kundi mag-share kayo ng gospel sa lahat ng mga kaibigan nyo, i-text nyo. Araw-araw, mag-text ka ng isang kaibigan, you're sharing the gospel. Sisend mo lang naman eh. Sisend mo lang naman. Kaysa kung ano-ano pinagsisend. Mga TikTok, mga tok-tok, ewan ko ba? Sabi ko, kaya mga... At napansin nyo ba, wala nang kinagugulat pati ang mga bata. Alam na nilang lahat. Nagugulat tayo, mas marami pang alam ang mga bata sa atin kasi mas teki pa sila sa atin dito kaysa sa tayo. Mas marami silang napapasok na mga sites na tayo hindi natin alam pasukin. Kaya pag nagkulong na yan sa kwarto, hindi nyo na alam. That's why you have to be praying for your spouse, for your children, for your children's children. Ako po, yung mga anak ko, puro tapos na rin ang college. Sabi ko, wow. But at least, they're born again. So, yun ang pinakamahinam. At least, they receive the Lord Jesus Christ in their hearts. So, yun po ang una nating atupagin, ang pamilya natin. Lahat ba kilala na ang Lord? Ang mga kapatid natin sa laman, mga brothers and sisters natin in the flesh. Yun ang unahin natin. Huwag kayong basta-basta susugod. Ipag-pray nyo muna sila, Lord, bigyan nyo ako ng pagkakataon. Ihanda nyo yung mga puso nila. Lord, sa susunod na pagsama-sama namin, kung may party kayo, may family affair kayo, bigyan mo ako ng pagkakataon na makapag-share ng pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong may dala-dalang Biblia. Okay, let's open our Bibles to John 3:16. For God so loved... No, it will be your life that you will be sharing. Kung paano kayo mag-usap mag-asawa, you will be sharing. Kung paano kayo mag-usap ng mga anak nyo, makikita ng kamag-anak ninyo ang mga pagbabago. Hindi kailangan dala-dala nyo pa ang Biblia. Kung ano ang buhay natin, yun ang makikita nila. Sa mga anak natin, ang buhay niyong mag-asawa, ang magdadala sila sa Diyos, sa kanila sa Diyos. Kabutihan ng Diyos. Amen? Praise. Kaya ako noon, pag may mga problema mga anak ko, sabi ko kay Papa kayo pumunta, kay Papa nyo. Hindi akong head ng family. Siya. Tapos noon, pag kung anong inano niya, pag-uusapan namin, and then we will do what we can do with your problems. So, lagi ko silang in-encourage, pag may problema, huwag kayo sa mga barkada pumunta. Ano bang malasakit niyan sa inyo? Laging kay Papa nyo kayo pumunta. At bakit ganon? Kasi pinapakita ko, maski ako, ina-acknowledge ko kung sino ang leader ng family. Kung sinong head ng family.
Kasi siyempre, mga bata, mas sa akin, ikaw na lang mama, mas madali kang kausap. Alam mo naman si Papa, maraming tanong-tanong. Ganun. Sabi ko, no, siya ang Papa ninyo. Siya ang tatay ninyo, hindi ako ang tatay. Ako ay nanay lang. Okay? So, let us start to put our families into order. Maikli na lamang po ang panahon. Time is running short. Unang-una niyong ayusin, ang mga lalaki, ayusin niyo yung puso niyo towards your relationship with God. Sabihin mo, Lord, hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko, kayo lang ang makapagbabago sa akin. At dahil na born again ako, natanggap ko ang Espiritu na ng Diyos. At kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin na, may mga mangyayaring pagbabago. Hindi sa aking kalakasan, kundi sa anointing ng Holy Spirit that will enter and give you that spirit of being the leader of the family, being the leader of the wife, being the leader of the children. Kaya sabihin mo sa asawa mo at sa mga anak nyo, kung may problema kayo, akong unang-una yung kakausapin. Hindi ako magagalit. Okay? Panahon na para magbago tayo. Kasi minsan ang lalaki, kala nila macho yung naninigaw ng asawa eh. Macho yung naninigaw ng anak. Matching po yun. Dahil hindi yun. Kung natanggap natin ang Panginoon, ang pag-ibig niya lang ang pwede nating ibigay. Kung ano lang ang natanggap natin, yun lang ang pwede nating ibigay. It will be difficult. It will be hard. Kasi testimony ko po yan. Kasi ako mas madaldal sa amin ni Pastor Cesar. Halata naman siguro, no? Nung nabubuhay siya, nakita nyo naman, ako mas madaldal. But, I learned when I became a Christian, I always tell my children, kay Papa nyo kayo pumunta. Doon kayo pumunta, wag sa akin. Kasi sanay silang sa akin eh. Sabi ko, doon na kayo pumunta. Siya ang leader ng pamilyang ito. So, kung hindi man, kung ano man pag-usapan nyo at nahihirapan siya, then I can join the discussion, sabi ko. So, ganun lang po ang sistema namin. Simple lang po. Wala kaming masyadong, hindi kaming overacting na, teka, itatangs ko muna siya. Matatakot pa yung mga anak naman. Nasira ulo yata ang nanay at tatay namin. No, just be, alam nyo, when you receive the love of God, today, I will be praying for each one of us to receive the love of God. Nasa atin na yan eh. Kaya lang hindi lang tayo conscious. The love of God is a perfect love. Pag yan ang natanggap nyo, kumpleto kayo, kaya kaya nyo nang mahalin ang asawa nyo, kaya nang mahalin ang mga anak nyo. Pero pag hindi nyo pa natatanggap yan, ang pag-ibig nyo, kunwari lamang yan, may hangganan. Ang love of God, unconditional. Amen? Alam nyo, yun po ang binigay. Kaya nga anong sabi, for God so loved the world that He gave. Siyang unang-unang, sipin nyo, ibinigay niya si Jesus Christ, magkatawang lupa, at siya ang nagbayad ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nakita nyo ang suffering na dinaanan niya doon sa crucifixion. Before the crucifixion, he had to carry that cross. Before that crucifixion, maraming mga latay ang natanggap niya sa kanyang katawan. But it's time that we understand what being born again is. It's time to understand na yung luma nating espiritu na hindi tama sa Diyos dahil may bahid na kasalanan. Kaya kinailangan natin tanggapin ang Panginoong Hesukristo at siya ang natanggap natin. Kaya ang kaligtasan natin nakadugtong sa pagtanggap natin sa Diyos na walang kasalanan, na siya, binigay niya yung sarili niya para kabayaran sa ating mga kasalanan. Panahon na po para, marami pong nag-church, hindi nila naintindihan. Akala nila, hallelujah, hallelujah lang. Ay, basta ako, nagbigay nga ako doon sa tithes, ha? Nagbigay ako ng tithes. Aba, ang tunay na Kristiyano, nagtatite. Ang tunay na Kristiyano, nagsisimba. Hindi kailangan sabihan. Ang tunay na Kristiyano, nagmamahal sa mga umaaway sa Kanya. Ang tunay na Kristiyano, dahil taglay ang pag-ibig ng Diyos, nagmamahal sa pamamagitan ng pag-ibig na natanggap niya, hindi sarili niyang pag-ibig. Sarili nating pag-ibig, limitado yan. Ngunit ang pag-ibig na natanggap natin galing sa Diyos, pag-ibig ni Kristo, yan ang gagamitin natin umibig sa iba na hindi kaibig-ibig. Kaya posible ba? Posible dahil si Kristo, ang Espiritu niya nasa atin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi na ako mag-altar call, just in your seats. I would like you to talk personally with God the Father. Lalo na yung mga kalalakihan, sabi niyo, Lord, di po ako marunong magmahal. Lord, lumaki po ako sa isang tahanan na puro awayan, puro sigalot. And the Lord is saying to you this morning,
Sabi ng Holy Spirit, I have shed abroad in your hearts the love of God. Kaya ang natanggap po natin nung tayo ay tumanggap sa Panginoon ay ang pag-ibig na galing sa Diyos. At ang pag-ibig na galing sa Diyos na yan, ang nagbago sa ating kaisipan, nagbago sa ating mga pananaw, nagbago at nag-turn around ang mga buhay natin, nagbago ang pananaw natin sa kasalanan, nagbago ang pananaw natin sa pakikipag-isa kay Kristo. Kaya ngayong umaga, taas po natin ang ating mga kamay sa Diyos. Lord, nakikita niyo po ang bawat kamay na nakataas ngayong umaga. Bilang simbolo ng aming pagsusurrender sa Lord. Lord, lahat po kami, very limited po ang kaalaman namin. How we can relate to you, how we can relate to the people. Holy Spirit, hinihiling ko po ngayong umaga na puspusin niyo ang bawat kamay na nakataas. Puspusin niyo ang bawat buhay na nakataas ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagsusurrender po namin sa inyo ng aming lumang buhay, karnal na buhay, buhay na laging inuunang aming sarili. Kundi Lord, tinatanggap po namin ngayon ang inyong banal na Espiritu na magtuturo po sa amin, na magbibigay po sa amin ng kalakasan upang matanggap ang pag-ibig nyo ngayon. Holy Spirit, pour to every hand that is reaching out to you, maski yung mga nasa online, just lift up your hands. The Holy Spirit can touch you wherever you are. Lord, we are very limited people. May hangganan po kaming lahat. Hindi po namin kayang ibigin yung mga gumawa ng napakasama sa amin. But it is only as we receive your Holy Spirit this morning. Holy Spirit, I pray that you feel every heart that their hands are raised up to you today as a sign of surrender. Surrender na po kami, Lord, na nagpipilit magpakabuti. Surrender na po kami, Lord, na nagkukunwari lang na ngumiti at magmahal. But Lord, this morning, we allow your Holy Spirit to fill us with the love of God. The love that loves without thinking of anything in return, because that love comes from you. Tinatanggap po namin ngayong umaga ang pag-ibig ni Kristo. Holy Spirit, pour out to every hand that is raised this morning. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Kayo po ay Espiritu ng pag-ibig. Kaya kung anuman po ang nagawa ng mga tao, ng aming mahal sa buhay sa amin, ang pag-ibig ay may kalakip ng pagpapatawad. We release forgiveness this morning in the name of Jesus. Pinapakawalan na po namin yung mga nakasakit sa amin. We release them right now. Hindi na po namin sila ikukulong sa aming mga puso na puno ng puot, kundi when the love of God enters our hearts, it will release us from all of those unforgiveness, resentment, pain, and bitterness. And we allow the Spirit of God to fill us with the anointing of the Holy Spirit, the Spirit of love, to enter our hearts by the Holy Spirit. Thank you, Lord. We receive the Spirit of God. We receive the love of God. You are the first who loved us while we were yet sinners. Kaya Panginoon, ang Espiritu nyo ang natanggap namin, na kahit doon sa mga nagkasala at nagkamali sa amin, ang Espiritu nyo natanggap namin ang makakapagpatawad, makakapagpalaya sa amin ng mga galit, ng mga puot ng nakaraan. And Lord, thank you for filling us today with the Spirit of love, the Holy Spirit of love. I pray for the outpouring, infilling. Tinatanggap po, Lord, puspusin niyo ang bawat isa ng inyong banal na Espiritu. Handaria basyata ramando bosh tekahamo setere bakando. Relemando robosh takayara. Just receive. Just receive. Huwag niyong antayin, magpakabait muna kayo. Tanggapin niyo ang Espiritu ng Diyos.
At ang Espiritu niya ang magtatanim ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. At ang pag-ibig na yan ang ating i-release dun sa mga nakasakit sa atin, dun sa mga nakagawa ng hindi mabuti sa amin. What we are releasing right now is what we have received from you, O Lord, the Spirit of the love of God for each one of us. We release it. We release those who have hurt us. We release our spouse and our children. I-release po din namin ang mga pastor na nakasakit sa amin. Nire-release po namin lahat-lahat ng naranasan po naming sama ng loob ngayong umaga. And now that we are empty of all of this hatred and anger, we are now being filled with the love of God. Lord, pour out your Holy Spirit on each one that has their hands raised. Fill them with the Holy Spirit of love. Fill them with the spirit of forgiveness. Fill them with a new life that we have received this morning. Hallelujah. At ito po ang iuuwi namin sa aming mga tahanan ngayong umagang. Ranas ng pag-ibig sa kanilang tahanan. Lord, I pray for the love of God to fill us to overflowing. Fill us to overflowing. Fill us with the love of God. For it is the love of God that will overcome every situation na dinadaanan ng bawat isa. Lord, marami pong salamat sa inyong pag-ibig. Wala pong iba makapagbabago sa amin, kundi ang pag-ibig na natanggap namin na galing sa inyo. So Lord, we expect miracles. Lord, we expect restoration in families, restoration sa mag-asawa, pagpapatawad na buo, lahat ng sama ng loob, healed in our hearts. Pinaghihilo mo lahat, Lord, lahat ng mga naging sugat namin. And we come out as brand new creations in Christ Jesus. Marami pong salamat, Lord. Ito po ang simula ng pagbabago sa mga pamilya, ng pagbabago sa aming individually. At wala po kaming ibang masabi, kundi Lord, we are so grateful that you saved us to the uttermost. Kayo pong unang-unang inalay ang inyong sarili para sa aming kaligtasan. So Lord, I pray for every family na magkaroon ng breakthroughs. I pray for individuals na ma-receive nila lahat ng mga milagrong inaasam-asam nila. Hallelujah. Hallelujah. Let's all join hands together through the aisles. Join hands po tayong isa. Tayo po ay isang katawan ni Kristo. I'll just give a blessing as a church. Panginoon, habang kami po ay naghahawak kamay, I pray for the love of God to just flow through the aisles, flow through every hands, every family. At Lord, ang church po na ito ay may mandate para ang gospel ay ma-propagate throughout the ends of the earth. So, Panginoon, nakikita niyo ang bawat pamilya, sila po ang gagamitin niyo. Ang bawat isa ay gagamitin niyong patotoo na tunay nga ang love of God. And Lord, we are excited to receive our miracles. Miracles. We welcome miracles in every family, every individual. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.